pagkakasunduan sa kapulungan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ngayon lamang na ang pagsasalubong na ito ay gawing makahulugan. Ang imahe ng mahal na poong Nazareno ay magmumula sa dakong kaliwa at ang mahal na Birhen ay sa dakong kanan naman ng simbahan. Mayroong namumuno para sa mga salita at panalangin. Encontro. Ito ay isa sa pinakamagdamdaming tagpo sa kasaysayan ng pagliligtas. Isang ina at isang anak na puno ng pagmamahal, hindi lamang sa isa't isa, kundi sa ating lahat. Si Maria, puno ng dalamhati, sakit at pagtitiis. Isang ina na walang magawa, kundi magtiis at sumunod sa kalooban ng Diyos. Magtiis kahit halos pinupunit ang kanyang pusong matibay at matatag. Siya'y nanatiling nakatayo sapagkat sa kabila ng kanyang punit-punit na puso, naroroon ang pag-asa na ang lahat ay pagpapakasakit ng kanyang anak ay magdudulog ng tagumpay. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang mahal niyang anak, nasala ang kasalanan ng mundo. Nililibak ng mga tao, tinutuya, minamura, nagulurhan, ang mukhang hindi
panahong iyon, binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapagpapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mahal na Birheng Maria na sa simula pa lamang ay hindi na inisip ang kapakanan ng bawat isa. Mula pa lamang nang ibalita sa kanya ng anghel ang paglilihi sa kaniyang anak, hindi niya inisip ang posibilidad na mangyari sa kanya. Maaari siyang mamanan, ngunit umusbong at namayani ng pananampalataya at pag-asa. Sinong ina ang papayag na ihiga sa sabsaban ang kasisilang pa lamang niyang anak? Sinong ina ang hindi mahahapis na sa kanyang sanggol na anak ay itatakas patungo sa Ehipto, dahilan na nasa panganib ang buhay nito? Itong balaraw ang tumarak sa puso ni Maria, balaraw ng pagmamahal, balaraw ng pananampalataya. Ngayon ay magnilay ka, kaluluwang Kristiyano. Apostol San Pedro, ang pangunahing apostol, kapatid ni San Andres. Siya ang pinili ni Jesus na pinuno ng kanyang 12 alagad. Tupas sa taing ng Marco, nang dakwin si Jesus, itinatwa ang Panginoon. Matapos ay ang pagtilaok ng manok ng 3 beses. Sa kanya pinagkaloob ni Jesus ang susi ng langit at lupa at ang hinirang ng kauna-unahang Santo Papa. Pumanaw siya na martir sa pamamagitan ng pagpapako sa kanya ng patiwari. Apostol Santiago Mayo, anak ni Zebedeo at Salome, nakatatandang kapatid ni San Juan Evangelista. Siya ang isa sa mga unang tinawag ng Panginoon habang sila ng kanyang nakababatang kapatid at ama ay nasa dalampasigan. Siya ang isa sa 3 alagad na pinili ni Jesus upang maging saksi ng kanyang pagbabagong anyo. Ipinangaral nila ang mabuting balita sa kaharian ng Roma at sa mahabang panahon ng Espanya. Siya ang pinaniniwalaang unang pumanaw sa mga alagad matapos ipag-usig ni Haring Herodes pagbalik niya sa Jerusalem.
Initangan niya ang mga isda, larawan ng isang mangingisda at paghahalin tulad sa pamamalakaya ng mga tao. Apostol San Andres, kapatid ni San Pedro, unang naging alagad ni San Juan Bautista, na kalaunay naging alagad ng Panginoong Hesukristo. Isa siya sa mga 12 apostoles. Siya ay naging martir sa pamamagitan ng pagpapako sa krus na hugis ekis. Wala nang baha. Apostol San Mateo, isa sa mga alagad ng Panginoong Hesukristo, isang kilalang maniningil ng buwis na kalaunay sumunod sa pagiging lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Apostol San Simon Macabeo, isa sa 12 alagad ni Jesus. Tinatawag din siyang Cananeo o Masikap. Sinasabi ng marami na hindi nakakakilala sa kanya, pero hindi nangangahulugang hindi siya mahalaga. Ayon sa tradisyon, matapos magsanay kay San Pedro, nangaral siya sa Ehipto, Mesopotamia, Hilagang Africa, Britanya, at ayon sa ilan, sa iba pang panig ng gitnang silangan at namatay nang hatiin siya sa lagay sa dalawa. San Cleopas, isa sa mga alagad ni Jesus na nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas. Siya ay kilala bilang isa sa 12 disipulong naglakbay patungong Emmaus, kung saan nagpakita sa kanila si Hesukristo matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Sa simula, hindi niya nakilala si Jesus. Ngunit nung kanilang paghati-hatian ng tinapay, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala na si Kristo. Si San Cleopas ay simbolo ng pananampalataya at pagkilala kay Jesus. Ay naganap matapos siyang mag-ayuno ng 40 araw at gabi sa ilang. Lumapit ang diablo upang tuksoin siya sa 3 paraan. Una, sa pamamagitan ng pagkain. Ikalawa, sa kapangyarihan. At ikatlo, sa pagsubok sa Diyos. Sa bawat tukso, tinugon ni Jesus ang diablo gamit ang mga salita mula sa banal na kasulatan. Ipinapakita ang kanyang katatagan, pananampalataya, ang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Sa pamamagitan ng pagkikita ni Jesus at ng babaeng Samaritana, muli nabuksan ang pakikipag-ugnayan ng mga Hudyo at ng mga Samaritano na nakalaunay dating magkaaway, pero sa pamamagitan nagkaroon ng pagkakaisa. Ang pagtangis ng Panginoon sa puso. Ang pagtangis ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang pagiging tunay na tao dahil maramay, nagmamahal at nasasaktan. Isa sa kilalang pagkakataon ng kanyang pagtangis ay nang mamatay si Lazaro, ang kanyang kaibigan. Bagaman alam niyang bubuhayin niya
umiiyak para sa Jerusalem dahil sa katigasan ng puso ng mga tao roon. Ang pagtangis ni Jesus ay patunay ng kanyang malasakit at lalim ng pag-ibig sa sangkatauhan. Ang kanyang kamatayan, ipinaalamunan niya sa kanyang minamahal ay na ina na si Maria upang hindi o ihanda ang kanyang kalooban sa mga sakit at pagdurusa ng kanyang masasaksihan. Ang mga hapis at hirap na ito ay binagbadya ni Simon kay Maria nang si Jesus ay inihandog sa templo. Ang panalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Ginugunita ang pasong ito ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani kung saan ipinakita niya ang buong pusong pagsusunod sa kung ano ang kalooban ng kanyang Ama. Ito ay ang hamuin ang kasalanan ng mundo. Ipinapakita rin ng tagpong ito ang pagtatanggap ni Jesus ng kalis na sumasagisag sa kanyang paghihirap. Ang pagkakanulo ni Judas Iscariote. Ayon sa salaysay ng Ebanghelyo, matapos na si Jesus ay manalangin sa halamanan, ay dumating si Judas na isa sa 12 kasama ang maraming taong may dalang tabak at suno. Ang taksil ay nagbigay ng isang hudyat na kung sino ang kanyang hahalikan ay kanilang dadakpin. Kabagdaka ay nilapit na ni Jesus at siya'y nagsabi, "Maligayang bati, Guro," at hinalikan siya pagkaraay dinakip si Jesus ng mga kawal. Jesucristo de la Columna. Ginugunita ng sumunod na tagpo ang paghubukit sa katawan ni Jesus habang siya ay nakagapos sa haligi ng bato. Buong pag-ibig nilang hinarap, ito alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Ang paghubukit kay Jesus ay iniutos ni Pilato upang pahupain ang galit ng mga tao sa kaniya. Senyor Jesus desmayado. Matapos ipahagupit at igapos sa haliging bato at tumanggap ng mga hampas at paglilibak ng mga kawal, nalupaypay ang Panginoong Jesucristo sa sakit at hirap. Mula ulo hanggang paa ay natagtad ng suplina ang kanyang katawan. Ang mga ito ay kanyang tiniis. Senyor Jesus de la Pasensya. Matapos ipahagupit ni Pilato, si Jesus ay inala sa mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador at nagkapitan ang buong batalyon sa pagpaligid niya. Sila ay hinubaran nila at sinuotan ng isang balabay na matingkad na pula. Ipinakikita sa tagpong ito ang katibayan ng loob ni Jesus na sa gitna ng mga panlilimba at pagpapakasakit sa kanya ay hindi siya naglaban at tinanggap niya ang lahat ng ito ng buong puso. Ang pagtanggap ni Jesus ng kanyang kamatayan. Sa tagpong ito, matapos ipamigay ni Pilato ang Panginoon sa kanila, binigyan ng krus, binuhat, at sinabi, "Panginoon, ako iyong alipin." Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ipinapakita ng imahen ito ang pagpapasan ng krus ni Jesus.
Ang kanyang pagyakap sa krus ay tanda ng kanyang pagtanggap ng kanyang kamatayan alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan. Nang yakapin niya ang krus, ipinagkaloob na rin niya ang buhay niya upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at ipagkasundo sa kanyang Ama sa langit. Saksi ni Maria sa parusang inilaan sa kanya ng mga Hudyo. Sa gitna ng mga taong sumisigaw na ipako sa krus, naroroon si Maria kasama si San Juan, ang minamahal niyang alagad. Si Maria na laging nakasubaybay, tigib ng hapis at lumbay, ay hindi kailanman iniwan si Jesus at tayong kanyang mga inampong anak. Ang salubong sa kanyang ina. Mula sa Galilea hanggang sa Golgotha, nakatuwang ang mahal na ina at laging nakasubaybay sa mga hirap na pinagdaraanan ng kanyang anak. Masakit sa mahal na diri ni Maria na makita ang kanyang anak na nagpupuso, sugatan ng mukha at patang-pata ang katawan. Nangangatog ang kalaylan, naglilihat, uungal sa sakit ng hagupit habang hinihilahod ang kanyang krus na nasakdal bigat. Ginaganita ang tagpong ito ang pagtatagpo ni Maria at Jesus sa daan ng Kalbaryo. Ang pagtulong ni Simon Cireneo sa Panginoong Hesukristo. Si Simon ng Cirene ay isang karaniwang mamamayan na napilitang tumulong kay Jesus sa pagdala ng kanyang krus. Ayon sa Ebanghelyo, habang si Jesus ay nahihirapan sa bigat ng krus, tinawag ng mga sundalo si Simon upang pasanin ito. Bagamat simulay na tumulong sa kapwa sa gitna ng kanilang pasanin. La Veronica Limpia el Rostro de Jesus. Ang pagsalubong ni Jesus kay Veronica ay isang mahalagang tagpo sa daan ng krus. Sa tradisyon, habang pasal Jesus ang krus patungo sa Kalbaryo, si Veronica ay lumapit sa kanya upang pahiran ang kanyang mukha, balot ng dugo, pawis, at gamit ang kanyang belo. Bilang gantimpala sa kanyang kabutihan at tapang, ang mukha ni Jesus ay milagrosang naimprenta sa kanyang belo. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng malasakit, awa, at katapatan sa gitna ng pagdurusa ni Kristo. James, may dumaan na? Wala. Hindi ko pa nakikita sa likod. Señor Jesus Despacado. Nang makarating sila sa lugar kung tawagin dako ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo, si Jesus ay inihanda upang ipako sa krus. Siya ay hinubaran ng kanyang damit, isang pagpapatunay na pakikibahagi ng Panginoong Jesus sa ating kalagayan.
Virgen de la Amargura. Isa sa mga titulo ng Mahal na Birheng Maria na nagpapakita ng pagdadalamhati. Dulot ng pagdadalamhati ito o dulot ng pagdurusang dinarama ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating Mahal na Birhen, tigib ng hapis, ay hindi na makayanan o hindi na mapigilan pa ang matinding emosyon dulot na makita niya ang kanyang anak na nahihirapan sa paghihirap para sa ikaliligtas ng ating mga kasalanan. Etso Mater Tuwa. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae ni si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na minamahal sa tabi nito. Kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Tanda na tayong mga anak ng Diyos ay ipinaampang ni Kristo sa pagkalina ng kaniyang ina. Virgen Angustia. Ipinapakita ng titulong ito ng Mahal na Birheng Maria ang kanyang pagninilay-nilay sa mga pako at koronang tinik na ginamit sa pagpapasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Santa Maria Salome, kilala bilang asawa ni Zebedeo at ina ng dalawang dakilang apostol ni Jesus na sina Santiago Apostol at San Juan Evangelista. Sa gisag ng walis, siya ay isa sa mga naglinis ng pinaglibingan ni Jesus at kasama ni Maria Magdalena na mga unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Tanya, kapatid ni na Santa Marta at San Lazaro, siya ang nagpahid ng pabango sa paa ni Jesus sa kanilang bahay sa Betania bilang pasasalamat sa pagkabuhay na muli ng kapatid niyang si Lazaro. Huwaran ng pakikinig sa salita ng Diyos na noong dumalaw si Jesus sa kanilang bahay. Habang ito ay nakaupo sa paanan ni Jesus, habang abalang-abala si Santa Marta sa paglilingkod. Santa Marta de Betania. Una natin siyang nakilala na taga-Betania sa Ebanghelyo ni San Lucas, kapatid ni Maria at Lazaro. Inalalarawan siya sa pagkaaabala sa pag-aaskaso kay Jesus nang ito ay tumuloy sa kanilang tahanan. Samantala, itinuro ni Jesus sa kanya ang higit na mahalagang dapat na pinagkakaabalahan sa buhay, ang pagpapayaman ng sarili sa salita ng Diyos. Santa Maria Magdalena, ang babae kung saan pinalayas ni Jesus ang 7 demonyo ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ipinapangwatig ng pangalang Magdalena na maaari nang galing sa lugar ng Magdala at naging isa sa mga tagasunod ni Kristo, pinakaunang saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon.
Ebangelista. Kapatid ni Santiago, sila ang mga anak ni Zebedeo at Maria Salome. Kinagurian siyang pinakamamahal na alagad dahil sa lahat ng mga apostol, siya ang nagpakita ng lubos na pagmamahal kay Jesus mula sa simula ng misteryo ni Jesus. Sa kaniyang paghihirap at ipako sa krus, tanging siya lamang ang nanatili sa piling ng poong mahal at sa kanya pinahabilin ni Jesus ang kanyang mahal na ina. Mater Dolorosa. Ito ang pinakatampok na imahen sa Semana Santa mula pa man noong unang panahon. Ang ina ni Jesus na nahahapis at ina nating lahat. Inilalarawan ng imaheng ito ang hapis, pait, lumbay, dusa at pighati na naranasan ng isang inang namatayan ng kanyang anak. Wait lang, James.